Magandang araw po mga kaibigan. Gusto ko pong mag-discuss patungkol itong pag-grow o paglago sa spiritual na buhay ba. Ang banal na kasulatan po, mayroong talata dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18 na nagsasabi po dito, pabasahin ko. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sasabi dyan na lumago. Parang kamanba na lumago. Kasi hindi gusto ng ating Panginoon na ang isang mananampalataya ay hindi siya lumago sa spiritual na buhay. Gusto kong i-discuss ngayon ang kaibahan ng bata sa Panginoon, itong hindi lumago o hindi lumalago sa spiritual at ang lumalago sa spiritual. Ito po, kung bakit tinuutusan na mag-grow o lumago ang isang mananampalataya o isang Kristiyano o lahat ng mga Kristiyano. Dahil po masama ang ugali pa rin ng hindi nag-grow. Pag hindi lumalago sa Panginoon, hindi lumalago. Pag hindi lumalago sa spiritual, masama po ang ugali. Hindi ako nag-aalangan magbigkas nito po mga kaibigan. Ay 32 years na ako sa Panginoon. Mahigit 32 years na ako sa Panginoon. At base sa aking obserbasyon, lalo na nagpapastor na po ako ng 28 years. Base sa aking obserbasyon mga kaibigan, mga kapatid, yung mga hindi lumalago o hindi lumago ang kanilang spiritual ay masama talaga ang ugali. Parang hindi man nampalataya, parehas ang ugali sa hindi man nampalataya. Ano ang ugali ng hindi man nampalataya? Ito, ang pagiging ma-pride ay nandyan pa rin. Pagiging prideful, pagiging iritada, nandyan pa rin. Ang pagiging inggitira, nandyan pa rin. Pagiging gossiper, yung panlilibak, pagiging gossiper, murmurers, nandyan pa rin. Hindi nagpapakumbaba. Minsan nga ang kanilang kasalanan, ang ibang tao pa ang sinisisi. O kaya kung mayroon silang problema, pati yung ibang tao sinisisi kahit kanilang sariling problema. Yun ang mga palatandaan po sa mga hindi lumalago. At hindi yun nakakaluwalhati sa Panginoon. O ang buhay nila ay hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sa mga taong hindi lumalago. Ulitin ko, sa mga taong hindi lumago o hindi lumalago sa spiritual, hindi nabibigyan ng kaluwalhati ng ating Diyos. At itong mga taong ito, sila po ay self-centered pa rin, hindi Christ-centered. At tatawag yan na namumuhay sa pananaw, kasalungat sa pamumuhay na may pananaw spiritual, not looking by faith but looking by sight po yun. Ang kanilang
itong hindi nagro-grow, parang nakabase pa rin sa mga nakikitang bagay, mga material, nakabase sa material po ang kanilang buhay. Kaya kung mayroong nasisira na mga gamit na material o kaya lalo na kung pera, ay magwawala yun. May problema. Sabi nga isang pastor, ang problema ay 10%, dahil itong taong ito ay hindi nag-grow. Itong problema niya, dinagdagan niya, umabot ng 100%. Naintindihan ko, naunawaan ko itong pastor na nagsabi niyan. Pinagsisigawan niya yung tao, o kaya baka nakautang yun, na kung nakasira ng bagay, dahil materialistic pa ang isang manampalataya hindi nag-grow, lalo na kung ang ugali niya nung wala pa sa Panginoon, hindi pa tumatambay sa Panginoon, ang ugali niya ay masyadong iritado, masyadong materialistic, ay talagang magwawala ang tao na yan, at maaring sampalin niya yung tao na nagkasala. Yun ang sinasabi, na ang 10% na problema naging 100% dahil pinalaki niya ang problema. Imbis na kunti lang, pinalaki ang problema, nagsasalita ng masasama, tapos mayroon pang binugbog o sinampal. So, yun po. Sa akin po, para sa mga Kristiyano na hindi nag-grow, kawawa po kayo. At wala kayong kuan. Ito ang isa pa sa mga palatandaan. Itong mga hindi nag-grow spiritual, wala silang kagana-gana sa paglilingkod sa Panginoon, wala silang kagana-gana magpasakop. Pag mga ganun po, lalo na kung mga sobrang immature, sobrang makasanglibutan po, ay hindi po yun marunong magpasakop sa leadership. Hindi yun, sa aking observation, 28 years na po ako, hindi yun papasakop, at gusto nila silang tama, gusto silang masusunod. Hindi naman yun pwede. Halimbawa, pastor ako, tapos nandyan ang immature na yan, gusto niya na palagi siyang masusunod, bali didiktahan niya ako. Hindi yun pwede. Lahat ng mga pastor makikinig nito, alam nyo po, hindi po kayo hindi po tayo pwede didiktahan. Kahit pa siya ay nagbibigay ng milyon sa church, hindi yun pwede. So, kaya nga, tama ang salita ng Diyos na mag-grow ang bawat Kristiyano, ang bawat member ng church mag-grow, dahil nakakagulo yung mga yan, dahil itong mga hindi nag-grow pa naman, karamihan sa kanila ay gusto palaging papansinin. Ang iba niyan ay hindi mo lang makamayan ay mau-offend na, matitisod na, madali matitisod, kasi yun ang talagang ang nature ng mga hindi nag-grow sa Panginoon, ay self-centered. Ang kanilang sarili ang in-entertain, kanilang sarili ang masyadong pinapahalagahan, ang tanaw sa kanilang sarili napakataas, ang tanaw sa kanilang sarili. So napakahirap po. Kaya dudugtungan ko ang aking video na nauna, na yun ang nakakahirap ba sa aming pagpapastor po, dahil tatlong klaseng tao na aming pinakikisamahan sa kongregasyon. Tatlo po. Mayroon pa diyan mga itong mga natural people, natural man, natural person, wala pa sa Panginoon yan. At ang iba niya na parang Kristiyano, siyempre tumanggap, pero ang totoo hindi pa tumanggap. So natural, tapos may carnal. Itong carnal, parehas yung ugali niyan sa mga hindi pa nakaabig sa Panginoon, hindi pa na-convert.
Iyon ang mga taong mahirap po pakisamahan. Mayroon namang mga spiritual, yung mga mature na sa Panginoon, na yung nakakaintindi na sa pastor, nakakaintindi sa leadership, marunong maglingkod ng tama sa Panginoon. So, yun. Ito, kung itong taong ito na isang immature, pag siya nag-grow, kung siya ay willing talaga na mag-grow o lumago sa spiritual, lumago siya sa Panginoon, ay maging teachable siya. Pag maging teachable, siyempre nagpapaturo. Pag magpasakop na siya sa leadership, ay siyempre maghahumble siya. Yan, pag hindi yan maghumble, hindi po yan magpapasakop sa leadership. Sabi ng Bible, magpasakop kayo sa mga sa mga namumuno sa Kristyanismo. So, yun po. Kung hindi lumago sa pananampalataya, hindi mag-grow, ay talagang pabigat po yun, mga kaibigan. Pabigat at madaling matisod at parang puro katitusuran lang tinitingnan yan. Puro katitusuran. So, sa kabilang dako, yung kung nag-grow na, hindi na yun basta matitisod po, mga kaibigan. At sa Bible, natawag dyan, ulitin ko, walk by faith. Marunong siya na mamuhay sa pananampalataya, hindi siya na mamumuhay sa pananaw. Hindi sa material lang at kanyang titingnan, hindi sa sa kanyang actual, sa kanyang physical na mga mata ang kanyang lalakarin, kundi spiritual na po. Kung hindi mag-grow, yun talagang problema po. Bination ko na talaga ang lahat na disadvantage. Pero kung mag-grow na siya po, ay magiging masunurin niya na siya sa salita ng ating Panginoon. Magpapasakop na siya sa leadership, sa pastor. Tutulong na siya sa gawain ng ating Panginoon. Tutulong na siya sa ministry, at hindi na siya magireklamo. Hindi na yun basta-basta matitisod po, mga kaibigan, mga kapatid. So, kaya yun ang reason na inuutusan ng mga Kristiyano na mag-grow spiritually, mag-grow in knowledge and in grace. Dapat lumago. Ay ang bata na hindi tumutubo, di ba? Ang bata na hindi na lumalagong katawan at hindi nagmamature ang kanyang isip, di mahirap. So ganoon din po kami, mga pastor. Ang isang kahirapan po sa amin yun, mga Christian din hindi nag-grow, hindi mga teachable. Pag hindi teachable, yun na talagang mahirap dahil mga prideful po yun. Prideful. At kadalasan nagiging problema po sa ministry. At kailangan palaging papansinin, palaging bibigyan ng atensyon. Kumukuha yun palagi ng atensyon ng pastor, kumukuha yan ng atensyon ng pastor lagi. Gusto nila na sila i-prioritize lagi, ganyan. Lalo na kung may kaya. Ito pa po, mga kaibigan, itong may kaya sa mga members sa church, ay siyempre gusto nila na porque mas malaki-laking na ibibigay nila, gusto nila na i-priority sila sa ministry. Palagi silang i-mention, palagi silang bibigyan pansin, special mention ng kanilang mga nahihandog, ganyan-ganyan. Ito po talagang at hindi naman po yan nakakalawalhati, hindi nabibigyan ng papuri ang ating Panginoon yan. So ito lang, pag hindi mag-grow, hindi nabibigyan ng papuri ang ating Panginoon. Pag nag-grow, may bibigyan ng papuri, may bibigyan ng luwalhati ang ating Panginoon. Kasi pag hindi mag-grow, puro pang sarili ang nais na papuri. Sarili, self-centered na. So mahirap. Ang iba niya, natutuwa niya, ang iba niya, pinapalis ng Panginoon lang dito sa church. Pinapalis. So, kahit pastor, pag hindi nag-grow, gagawa yan ng
So ito pa, napakahirap o napakadelikado pag ang isang pastor hindi mag-grow, gagawa yan ng kasamaan. At ang kasamaan na yan ay kakalat sa church, ay masisira talaga siya. At yun, pag hindi yun magsisi, ay papaalisin siya ng Panginoon. Ang iba naman ay kinukuha na lang ng ating Panginoon. So dapat po mag-grow. So makakarinig po nito ng mga Kristiyano ay nandyan sa Bible paano mag-grow. Nandyan sa chapter 2 ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Nasabi dito, as newborn babes desire the sincere milk, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Dapat ka mag-desire sa salita ng Panginoon, magbasa ka, mag-study ka, sundin mo ang iyong study, sundin mo ang nagdidindig mo sa mga Sunday school, sa preaching, huwag kang magsisino-sino, magpakumbaba ka. Walang sino man Kristiyano na mag-grow kung hindi magiging mapagpakumbaba. Pag magpakumbaba ka, magpapaturo ka, magiging teachable ka, at i-absorb mo o susundin mo talaga ang mga salita ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka mamumuhay na self-centered, kundi mamumuhay ka na Christ-centered. Ang kalooban ng Diyos ang susundin niyo po, mga kaibigan. So sana po may makadinig nito. Pagpapakumbaba na ikay palaging humihingi ng paumanhin sa Diyos kung ikay nagkakasala sa mga tao dyan sa kongregasyon o kahit sino. Kung ikay nagkamali, huwag kang maging prideful, ay aminin mo yung pagkakamali mo at magpakumbaba ka, hingi ka ng pamanhin. So yan ang mga pamaraan paano ka mag-grow. At ulitin ko, mag-aral ka sa Biblia, basahin mo at sundin mo ang salita ng Diyos, hindi ikaw ang masusunod. So dito lang po, mga kaibigan, at dugtong ko lang tangonti. Pag nag-grow na, ulitin ko, ay magagamit niyan ng ating Panginoon, makakaluwalhati sa Diyos ang kanyang buhay. Hindi na siya magiging pasaway, siya magiging masunurin, siya magiging submissive, at siya ay magiging kagaan ba na member o Kristiyano, magiging kagaan ba na member dyan sa church, hindi magiging pabigat, mga kaibigan. Yun po, hinayag ko na dito ang pagiging Kristiyano, ang aming saloobin, kaming mga pastor po, mga kaibigan. So dito lang po, maraming salamat po, magandang araw sa inyong lahat.